madaling maglabasan ng mga nasa Kapitolyo ng Cebu nang yumanig ang lindol kanina. Nakatutok live si Luan Rondina ng GMA Cebu. Luan? Yes, Mel, alas 11:49 ng umaga nang maramdaman dito sa Cebu at ng mga karatig lugar ang magnitude 6.9 na lindol. Nagulat ang maraming Cebuano nang maramdaman ang pagyanig bago mananghali. Ang mga tao dali-daling lumabas mula sa mga gusaling pinagtatrabahuan at mula sa kanilang mga bahay. Ang ilang sasakyan tulad ng taxing ito sa Liloan Police Station na alog ng lindol. Nasaksihan namin mismo ang lakas ng pagyanig. Pansamantalang naantala ang ilan naming coverage dahil dito. Ang mga miyembro ng Cebu Media na nag-aabang sa press conference na gagawin sa Legislative Building ng Kapitolyo ng Cebu, mabilis na lumabas alang-alang sa kaligtasan. Mabilis ring bumaba si Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Sa paligid, makikita ang bahagyang pinsala sa pader ng ilang gusali. Nangamba ng lubos ang marami nang i-anunsyo ng PHIVOX ang Tsunami Alert 2 na kalaunay binawi rin naman. Naalala raw ng marami ang mapinsalang tsunaming tumama sa Japan nitong nagdaang taon. Sa Neville Hills, Cebu City, ganito ang naging eksena nang mabalita ang may banta ng tsunami dahil sa lindol. Ano daw sila na daw? O nagipadagan na tayo mga tao. Gikan ko katedral kaya pito na ko akong anak. Gikan ko sa Pier City sa Tugo. Kay pauli nami. Karon abot na ako sa katedral, may nakasakay na ni. Wa na ang tao gikan sa Tuninyo nanggawas naman. Dahil sa labis na pagkabahala ng mga residente, nagkaroon ng matinding pagbigat sa daloy ng trapiko sa maraming kalsada sa Cebu. Mel, sa ngayon, balik sa normal na ang daloy ng trapiko dito sa Cebu. Karamihan sa mga tao ay nakauwi na sa kani-kanilang mga bahay matapos nga malamang false alarm ang nasabing tsunami. Mel? Maraming salamat sa iyo, Luan Rondina.